Ito nga oh, may mga bagong ano sila, mga bagong tanim. So kahit nasa nalililiman, walang problema. Wala po. Self-sustaining siya eh. Sa dalawang system, ano mas maganda? Itong dry or yung wet? Yung ano po kasi, yung sa lowland, yung katulad nun sa amin, yung area niya, katumbas dito kasi medyo malalayo eh. O samantalang doon, yung planting distance doon. Mas malalapit. Mas malapit. Alimbawa ako sa 1 hektarya, dito parang 2 hektarya sa upland. Tapos hindi mo kailangan tanggalin yung mga puno. Hindi sir. Oo. Okay na siya dyan. mas maganda na nandun din. Pang intercropping actually pala. Opo. The best siya for intercropping. For coconut, for other fruit trees. Doon naman sir sa Kipapa, ayun, coconut yung nandun. Coconut, in between ng coconut nandun yung mga... Tama-tama. Yun din gagamitin mo panluto. Oo. Oo sir. Kumusta yung business nyo ngayon? Okay naman sir. Thankfully naman. Blessed naman kami na continuous naman kami. Nakakapag-supply naman kami yun nga, locally, nationally. Tapos ang target namin ngayon is international. Yes, global market. So nandun po kami sa preparation na for global market. Kaya tapatan yung yung sweldo ng Singapore? Kaya sir. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron na naman tayong tour, Yes, ma'am. sir. Opo. Babalik tayo ng Vietnam. Vietnam Sir ulit. Bobby. Okay. Opo. Pero this time, pupunta po tayong Mekong Delta ng Vietnam. Ayan. So, ang topic po natin ay Vietnam Rice and Fruit Orchard Tour. Sa June 4 to 8. Ayan. Ang tawag po nila dito sa Mekong Delta ay the Rice Bowl of Vietnam. Sisilipin po natin yung mismong farm ng mga Vietnamese. At the same time, sisilip din po tayo dun sa mga milling kakagulat kasi nga talagang parang from yung bigas po nila dumadating doon sa mga rice mills ng nakabarge using the Mekong Delta. Tapos hinihigop na lang po siya ng machine. Dire-diretso na po yun. In 8 to 12 hours, lalabas po yung bigas. Bigas na. Guava, ayan, dragon fruit, durian, langka. Jackfruit. Open na yung registration. Open na po yung registration. Open na po. Just send us a message sa Inspired Learning Tours Facebook page. Yun po yung pinakamabilis. May pa-fruit buffet ka ba, Ay, ma'am? syempre po. Sa Vietnam lang Laging po. looking forward yan sa fruit buffet. Dalawa pala yung aabangan mo. Oo, durian at bayabas. Kasama po ako sa tour na to. Magkita-kita po tayo. Oo, kasama po ulit si Sir Buddy and his team. Kasama po ang Agribusiness, how it works sa tour na to. Mag-register na po kayo. Sigurado, hindi po kayo magsisisi. Salamat po. So ito naman, yung mga nakapak na at ready for delivery. Karamihan dito ay export. US, Europe, at saka mga komisary sa Metro Manila. Parang may ano na siya per plastic. 500 grams po. Ilang grams po yun? 500 500. isang ganon. 500 grams. Ang ganda ng negosyo nyo. Ano po yan? Hindi po yan vacuum. Pero pag vacuum, ganito po. Ito yung vacuum. Ito yung natikman. Ito yung binigay sa akin ni ma'am, yung vacuum. Namin. Anong advantage na naka-vacuum? Mas matagal? Mas matagal po. Tapos yung space. Dito dito sa local, sa market, inihipan pa nila. Gusto nila, bulky, para madami. Pero sa export, gusto nilang makalas ng space sa box. Mas madami. Kaya ano po yan. Pero mas matagal po yung ano niya. Yung... Ito siguro yung pwede namin ibenta sa Shopee. Soon, ang Agribusiness Shopee account ay
magiging tindahan na. So magtitinda kami ng mga produkto na mga na-feature natin dito sa agribusiness. Okay? Next po tayo, sir. Anong papakita natin? Yun po. Wala. Delivery na yung yung sunod. Delivery na. Yung isang area po doon, bukid yun, intercrop sa yung gabi, upland. Yung makita natin dito, same din lang yan. Pero meron na doon, nasa 7 hectares na din yun. Gusto niyo yung puntahan. Natin. Mag-ano lang tayo ng siguro mga isang oras. Sige, sir. Yung yung biyahe. Isang oras? Sige. Oh, sige po. Oo. Ikutan lang natin, gilid naman ng kalsada yun. Pero packet na yun ng Mount Isarog. Papunta Mount Isarog. Pero makita mo, 2 metro kasi yung halos yung distansya ng kalamansi. In-intercrop niya habang wala pa yung kalamansi. O, yun yung Sige, sir. palawak ng palawak yun nandun sa. Pero lowland din yung sa'yo yan o yung hindi farmer mo? Partner namin. Okay. Nandun din siya sa sa kasama namin doon sa trade fair. At ano ba? Kaya lang, yung sa kanila po, yung nakamida, yung battered drying, luto na. Luto Kami naman, sir, process, lang kami, ready to eat na kami. From National Trade Fair, National Food Fair, last week lang, nandun lang kami nandun. Doon sa area nilang 1 hektarya, may tubig din. Matapos siya, pig-try niya, Tingnan namin sa upland. upland. Ano mas maganda ang result? Both naman, sir, adapt naman yan parehong Nag-a-adapt siya. Eh sir, mas malaki yung dahon dito. Oo nga, Ang ang lawak, hanggang doon, nasa 80 hectares. Wow. Ilang hectares? 8, sir. Nasa 8 na po ang Nasa 8. Ako naman dito ang in charge, ang consolidation. Oh, I see. Parang lang kami, parang naglalaro-laro. yung mga nakukuha namin, sir, bigay ko sa kanya. Yung dry na, kunin ko ulit sa kanya. Tapos yun naman ang Pinaprocess gagawin ko mo. naman yun. Yes, so. Introduce natin si Sir Paul. Sir Paul, ano po yung surname niya? Amata, sir. Amata. Si Sir Paul Amata. At ayun, kasama rin siya sa industry ng taro. Pero yung sa'yo ay cook bottle. Yes, sir. Ready to eat naman na yun. Ready to eat. Na yun, laing na. Kumusta ang market nan? Maganda rin? Maganda, sir. Oo, maganda po. So far naman, tuloy-tuloy naman kami. Tuloy-tuloy din naman kami sa development. So, locally and nationally, nakakapag-produce naman kami. Nakakapag-distribute naman kami. Ang lalaki ng dahon, no? Oo nga po. Yung natural na mataba yung lupa. Opo. So, mas tumalaki pa, mas tumataas pa siya. Yes sir, ganun po. Diba? This Saturday ang schedule din. Harvest to. Yes, Opo. this Saturday na po yan. Paras kami ng problema. Nag-usap-usap kami kung ano yung saan makakakuha nung Dahon. Hindi, yung labor. Yun ang struggle namin. Yun ang isa sa mga major concerns. Natin, yung ng gobyerno. Dahil yan kay 4-piece, kay tupad, akap. Kasi ngayon, dun sa baba, naka-intercrop yun eh. Kalamansi. Taro actually sir, may kamote pa dun. So ito, i-designate na tong area na to para sa taro lang talaga. Paano irrigation nito, sir? Wala. Ito sir, meron naman ditong ito, kaya ito ongoing yung roadworks dito. Meron dyan ilog sa unahan. Ito naman, so far naman kahit natural lang na lahat ito sir, walang ginagalaw. Kung anong nandito, yun na yun, walang ginagalaw sir na anything. Ang nangyayari ito, pakaano nila, pag may supling, transplant, Oo. yun, hanggang sa, Padami ng padami. Ito po, lahat ito galing na dun sa baba. Gaano naman kadami, duman sir, Paul, ngayon po duman. ang linuluto mo? Kami sir, by batch po kasi kami, most by order kami. So kapag may bulk orders, tuloy-tuloy ang production namin siya. Gaano kadami yung bulk? May times po na 100 boxes. Wow, 100 boxes. 24 pieces per box? Yes sir, 24 bottles per box yun. So 100 boxes, more than 100 boxes. So i-schedule namin siya sir. So weeks din yan, everyday na luto.
Wow. So, Kami yung gusto namin magtanim, malang lupa. so ito yung mga ready for harvest na yan. Tapos Sir Ray, di ba kinukuha mo ng dahon? Opo. Dahon ng dahon. Opo. Until when? Isang taon po. Isang mahigit. taon. Opo. After 1 year, Pag nakita mo na pong lumalabas na yung laman niya at lumilit na yung dahon, ibig sabihin, panahon na para magbago ka ulit. magtanim ka na naman. Magtanim ka na naman. So may laman na by that time? May laman na. Pero pag gusto mong kunin yung laman, huwag mo pong dahunan. Kung laman yung kukunin mo, ano siya? Dahon lang. 8 months, antayin mong malanta yung dahon. Yan na yung time ng harvest. Kaya lang Yung wala. laman naman. Opo, wala akong bayad dun sa ano, dun sa Laman. laman. O, limbawa, mayroon kang 1 hektarya. Ilang toneladang laman yun eh, ang bilis pong mabulok. Although mahal, sa market, di ba, makita mo, tatlong ano niya, minsan 100. Oo. Pero wala po kaming ano doon. Wala kang buyer na. Walang bayad nun. Ang mga taga-Balintawak. Kontakin niyo si Sir. Oo. Ito sir, oh. Tingnan mo, oh. 4 na dahon. So pag nag-decide ka na na tatanggalin mo, Pag maliit na po yung dahon, halimbawa dun sa isang area, maliit na yung dahon, o di, logi ka na rin sana eh, kung nagpapadamo ka, oo, talo ka sa labor, baguhin mo na. baguhin mo Anyway, na. 45 So days yung laman, wala lang sa'yo? Wala po. Pag tinanggal mo yung, kung ano yung ano, same planting materials, halimbawa ito yung mother plant, putulin mo po yung laman, o yan na ulit yung pantanim mo, tanggalan mo lang ng ano, after harvest. Oh, Patapos, I see. tanim ulit. So pangtanim mo na lang? Opo, oo. O kaya mangyari nito, halimbawa, kung gusto mong ano, gusto mong dito pa rin sa linya, ito, diyan mo Dito sa oo, pagitan in between, naman? oo. Parang repair na yung ano, yung tawag doon. Ito nga oh, may mga bagong ano sila, mga bagong tanim. So kahit nasa nalililiman, walang problema? Wala po. Self-sustaining siya eh. Tapos hindi kailangan super linis? Okay lang din po. Pero pa, mas maganda kasi pag pumapasyal ka, ano eh, malinis. Pero okay lang din ngayong mainit. At least ano, siya yung ano dun sa ano, dun sa lupa. Sa kanila wala nang ano. May ano lang, may kahoy lang. Yun. Baon lang ng baon. Sa dalawang system, ano mas maganda? Itong dry or yung wet? Yung ano po kasi, yung sa lowland, yung katulad nun sa amin, yung area niya, katumbas dito kasi medyo malalayo eh. Samantalang doon, yung planting distance doon. Mas malalapit. Mas malapit. Halimbawa ako sa 1 hektarya, dito parang 2 hektarya sa upland. At saka, late dito ng 1 week. Late. Oh, late ng 1 week dahil walang ano, walang tubig unless ulan. Palaging basa po So, yung ano. pero pag rainy season, ang lago rin ito? Oo. Dito, doon hindi kami nakakapalaki ng dahon na ano. Na ganito kalalaki? Opo. Sir Paul, ba't mo naman pinasok to? Actually sir, ano po, kami kasi, kaming mag-asawa kami sir eh. So OFW kami before, so Singapore based kami. Eh mahilig talaga kaming magluto, mahilig kaming kumain, mahilig kami lalo sa local foods. Eh habang nasa ibang bansa ka, ang cravings mo talaga Yung pagkain local. dito. So kami being food lover, tapos mahilig kami sa Bicolano foods talaga. Eh marunong magluto din sa amin. Marunong din kami magluto. So, why not i-promote natin yung sariling yung delicacy talaga natin. So laing, Bicol Express, Sinantulan. Yan ang main namin, sir. Sinantulan. Yan ang main namin na products, yung tatlo. So the opportunity is there. So tinry namin, sir. Sinubukan namin. Kailan kayo nag-decide to naka-base na kayo dito ngayon? Yes, sir. For good na po kami. For good na kayo? For good na kami dito Wow. sa Pilipinas. Ang sarap makita na OFW bata pa naka for good na. Yung sir, malayo to sa malayo sa profession namin Ano ba, mag-asawa. IT? No sir, I'm a civil engineer by Engineer. profession. Okay. And si wife ko po is a nurse. Oh, I see. Pero ang common denominator namin is food. Food. Mahilig kami sa food, mahilig kami magluto. So,
nandun pa rin yung interest namin. Kumusta yung business nyo ngayon? Okay naman sir, thankfully naman, blessed naman kami na continuous naman kami, nakakapag-supply naman kami, yun nga, locally, nationally, tapos ang target namin ngayon is international. Yes, global market. So nandun po kami sa preparation na for global market. Kaya tapatan yung yung sweldo ng Singapore? Kaya sir, trabahuhin lang. Pero mas malaki kaysa Singapore. pag tsinaga lang sir, nakakapagod pero kaya naman. Na-enjoy naman namin yung process. At the same time, yung family namin, kasama namin yung mga bata. Yes. Yun yung pinaka main factor na mas ma-enjoy mo dito, nakasama yung pamilya, over na sa ibang bansa ka na hindi mo kasama. Galing. Ganda. Bira kasi yung siyempre may kanya-kanyang may kanya-kanyang tayong perspective. Minsan pag hindi mo yung nakausap mo hindi naman pa pagka-entrepreneurship, mahirap din. O kaya kung babalik tayo dun sa dati, hanggang doon na lang talaga. Kung baga ayaw kaya nakita yung mga bata ayaw nang mag-farming dahil si papa ko, si tatay ko ganun na ganun pa rin yung pero wag kang yung anak sasabihin wag kang magano diyan, wag kang magbilay. Pero hindi totoo yun pag nakita nila yung yung opportunity dito sa farming. Dahil ko ang sinasabi na 'di ba yung mga mga professionals, ang isip nila, after retirement, bibili ng lupa, magpaparming. Samantalang yung naman, yung mga bata na may lupa na, umaalis, matapos, iba naman yung... Malaki naman talaga potential. Kailangan lang ma-open yung mind at saka upgrade ka ng technology, ng proseso, marketing. Yes, sir. Sobrang importante. Ito kami sir, kaya rin kami continuous din kami kasi sabi nga namin, nandun na yung market Nandun yung market. Once nandun yung market, masusustain natin yun. Sustainability, makukuha natin yun. Totoo. Mag-uubi na rin kayo. Ubi. Ube. Ube. Mag-ubi ka rin. Tinitingnan natin sir kung kung may specific na variety ng ube? Kinampay po. Ang gusto ng customer ng clients. Opo. Last year, naka-order na ako ng nasa 16 tons. Lahat yung planting materials dito sa Bicol. Syempre first time na nagtanim. Tapos hindi mo kailangan tanggalin yung mga puno. Hindi sir. Okay na siya diyan. mas maganda na nandun din. Pang intercropping actually pala. Opo. The best siya for intercropping, for coconut, for other fruit trees. Doon naman sir sa kay Papa, ayun, coconut yung nandun. Coconut, in between ng coconut nandun yung mga... Tama-tama, yun din gagamitin mo panluto. Oo sir. By the way, anong town ito? Goa sir. Goa. Nasa... Kamsur. Goa, Kamsur. Magkaibang district kami sir ni Sir Ray. Kami nasa 4th district kami. Bilis basag na. Puro mga heavy equipments kasi. Dapat pala ito i-farm ni Jazz. May friend ako dito, si Jazz Sasareno. Saan po? From where po siya sir? May farm siya dito sa Goa. Malapit sa bayan. Tapos may mga source of water, may mga creek na malalaki na maraming tubig. Mas sabi ng farm niya. So itong 8 hectares na to, gaano kadami na harvest niyo dito na dahon? Ito sir, actually hindi pa naman, yung 8 hectares, hindi pa siya yung puno kasi yung iba doon, bagong tanim lang. Yung pinakamarami namin dito is halos 3 tons na in one harvest. Nag-ano na kayo? 3.6? 3.6 every 15 days, sir. Isang nila? Isang round isang harvest nila? Isang harvest namin, sir. Wow. Magkano, sir, per Para malaman natin ang income ni Sir Paul. May sir, kumpara sa palay, kumpara sa mais, malaki yung sa taro. Times 2. Times 2 ng palay. Opo. 30.
per kilo. Hindi naman. Masyadong ano yan. Mataas. Nagkakilala kami ni Sir Kung Ray. taga Bicol ako, magtatanim na rin ako yan. Pero ganun din yung iba, kung nakakausap namin, iba palagi may lupa sila eh. Pero Kasi andyan ka na eh, na buyer eh. Basta bilhin mo sa akin na mahal. sumusunod lang naman tayo sir. Ang ano kasi, ang presyon kasi, nakabase tayo sa Divisoria. Halimbawa si export buyer, Oo. hindi pa dito, hindi mo siya maunahan. Naka-monitor Oo, ka doon. naka-monitor. Kaya, Kaso, mas maganda naman ang quality mo. Opo, yung ano. Di ba? kaya Ang nga, proseso. Opo, yung kailangan ni Orient na dito pa lang nagka-quality na. Oo. Dahil kung isasama yung may mga patak-patak na reject hanggang pag-process. Ayan, Divisoria, nakasama yun sigurado. Alin po? Yung mga Kasama patak-patak. po yan, oo. So malaki rin ang Malayo po malaki rin ang Divisoria requirement, malaki rin. Malaki po. Oo. Ano Kaya mas lang, malaki, yung Divisoria requirement o yung export ninyo? mas malaki yung export namin. Mas malaki. Kaya ang lang, export. pag Divisoria kasi, hindi mo na malaman kung saan na Saan ang galing. originally Correct. galing pagkatapos. Or yan, anong klaseng variety quality. yun? Opo, Oo. anong quality meron. Anong gabi yun? Patapos sila rin, diba, nagpa-process. Kung iba-iba yung Iba-iba rin yung Hindi sir. lasa. Kami sir, hindi sir. Kami very particular din kami sa quality. We stick to one variety lang talaga. Yung proven namin na maganda yung quality talaga. Ito na yung ano namin. Ito na yung variety na ginagamit namin. Tingnan mo, doon sa part ng farmer, bakit ka magpapakahirap na magtanim ng kung ano-ano na napakadaming management samantalang ito? Di ba, sir? Hindi, Of course, may management din, Opo, but oo. Hindi, dito kasi parang ordinary yung yung ganyan. Kaya Kaya pag nag-usap-usap kayo, kwentuhan mo ng ganyan, parang hindi yan Hindi maniniwala. Hindi yan maniniwala. Antayin mo ng antayin mo makita ng mo yung processing mo. Yun kaya nga po yung yung mga pupunta doon. Sabi ko, parang di ba Nagugulat na rin sila. yan. Nagugulat sila na ganito pala, hindi pinapansin yan eh. Oo. Kaya yung ko nga, yung mama ko nga ng mama ko, sabi niya sa sinong bibili niyan, tumutubo, hinihingi lang yan. Sir, ano ko sa iyo yung friend ko si Jazz. Sige sir. Kasi nga andyan lang yung farm niya sa Goa kung i-convert. Anong barangay kaya yun sir? If ano? Alam mo, siya just beside the town. Um, Actually, yung street niya, part pa ng part pa yun ng town proper eh. So kung i-develop niya yun. Oo, sir. Kasi yun nga, part namin yung sir, educating yung mga farmers namin. Kasi yun nga, maraming mga gusto magtanim, maraming may tanim, pero hindi alam kung saan dadalhin. Correct. So nung pumasok sir, kami ni Sir Ray, nandun na yung market, yan, in-educate namin yung mga farmers natin na ito yung market natin. Tuloy niyo kasi nandun yung demand, nandun yung market. So at least ngayon, aware na yung mga farmers natin na, Yeah. tuloy natin kasi maganda yung Kaya lang, ang daming na-involve. Katulad yan, alam ko lang siya.
Pero pag nagpa-harvest sila, ang dami palang nag-harvest. Ang daming tao na natutulungan tayo. Hindi natin alam. Yun yung Totoo. Hindi yung maganda. Industry kasi siya. Hindi lang industry hindi lang na. Madaming natutulungan. Sa atin naman, yan, parang natutuwa tayong ganyan yung pag nadadaanan mo, wow, Anong advantage nung from you? In-harvest mo, dinala mo ka Ray, prinoses niya, tapos ngayon kukuha ko ulit ng dahon sa kanya pabalik sa'yo para lutuin. Actually, sir, assured ako in the first place na yung dahon ko, yung taro ko is talagang yung gusto kong lutuin. Yun yung talagang variety na niluluto ko. Galing na sa akin yun eh. Kasi yung mga partner namin, kung anong variety namin, yun din yung harvest. So, from there pa lang, assured kami na same yung variety. So, yung quality naman po produce namin is talagang within the standard ng ginagawa namin. So, ba't hindi nalang ikaw mag-dry ng sarili mong gagawin? Ang isa kasi, sir, na actually na-solve din na Sir Ray, the problem is drying with the equipment or machine na na-develop nila. During rainy season, medyo challenge talaga yun. So, kaya yung na-develop nila yung machine, yun yung nag-solve ng problem ng rainy season na drying. Pag mainit na ganito, walang problema eh. Mabilis mag-dry. Paano yan? So, yung dahon mo, bibenta mo na kay Sir Ray. Tapos ikaw bibili kay Sir Ray ng dry. Ganun ba? Ganun na nga, sir. Parang give and take kami, sir. Yung presyo transparent naman, hindi naman kahit computein mo yan, halos processing din lang yung Yung sa amin, At least na-solve yung problem. Yes, sir. Yun yung malaking solution dun sa problema ng nakakarami dati. Kaya 2016 kami nag-umpisa. 2 years ago, hindi pa naman kami yung mag-encourage talaga ng farmer. Dahil pag nagtanim yan, katapos wala kang demand wala akong hindi, may demand. Kaya lang walang dryer. Pag maulan, dadalhin sa akin. Baka baka pag nasira, ako rin yung sisihin. Tulo kami, sir, pag may mga extra, mga maliliit lang na harvest, yan, kami na nagda-dry. Solar drying lang. At least yung kasi importante sa business, hindi maputol yung supply mo sa client mo. Nasolve yun ng drying facility. Yes, sir. Yun ang namin, yun ang concern namin 2 years ago. So happened na 2 years ago din, nagkakilala kami ni Sir Ray. Overseas pa. Bakit? Pumunta ka ng Singapore? Hindi, sir. May event si DTI. May event si DTI sa Thailand. Di pa kami magkakilala ni Sir Ray. Doon na kami nalaman nila na kami nagpo-produce ng laing. Kasi sila pala may dahon. So, doon nag-start ang partnership namin. Sa Thailand yun. Sa Thailand pa. Hindi pa dito sa Kamasur. Sa Parehas Thailand kayo representing the Philippines ba? Okay. Papunta doon, pero hindi namin alam na hindi pa magkakilala. Magkano, sir, ang kinikita? Okay naman, sir. Nakaka-sustain naman po ng Kayang i-give up ang Singapore. Ayan. Kaya, sir, para sa pamilya, sir, kaya. Okay, I guess enough na tayo dito, sir. Apo. Balik tayo doon sa Apo. Balik na tayo doon sa ano yung tawag ninyo? Yung bula. Bula. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.